Update po sa aming mga biik, mga ka-asenso. Ito po ang aming second parity. Pinanganak last June 25, 2024 at noong January 1, 2024 naman pinanganak ang first parity nito. At 8 po ang piglet noong first parity at ngayon naman pong second parity nasa 10 piglet po ang meron kami. 13 po sana yan pero hindi po pinalad yung tatlo kaya 10 na lang po ang naiwan. Sa video na inyo pong napapanood ngayon, ito po ang pagkapon po namin sa mga lalaki. Ika 11 days po kasi nga na late na po yung pagdating ng iron, yung gamot na ini-inject po dyan. Kaya ika 11 days na po kami nag-inject. Sabay na po yan sa pagkarkas ng mga lalaki at pagputol ng kanilang mga buntot. Pero yung pagputol naman ng kanilang ngipin, yun po yung sa unang araw na sila ay ipinanganak. Sabay na po yan sa pagtanggal ng kanilang pusod. Ayan po, pagdating ng ika-5 araw, nagbigay na po kami ng Vitamin Pro sa mga biik. Sa 10 na biik po ay 1 kutsarita lang po ito sa 1 litro ng tubig. Sapat lang po sa kanila. Pero kung sa tingin po natin, ito ay malakas na silang uminom, pwede po tayong magdagdag ng 2 kutsarita sa 2 litro. Pero sa ngayon, sa edad nila na 12 days old, sapat lang po ang 1 kutsarita na Vitamin Pro sa 1 litro ng tubig. Makikita po ninyo sa video na ito na talagang umiinom po ng Vitamin Pro Water Soluble Powder ang mga biik na ito at sabay po sa pagbibigay po namin ng Vitamin Pro sa ika 5 days po nila mula nung sila ay ipinanganak, nagbibigay na rin po kami ng booster feeds para matuto po silang kumain. Pero ang paraan ng pagbibigay po namin ng booster feeds, pinupunas o nilalagay po namin sa dede ng kanilang nanay. Pero ngayon dahil 12 days old na po sila, dahil July 7 na po ngayon, June 25 po sila pinanganak, dyan na po namin sa sahig nilalagay ang booster feeds at kinakain po nila ang booster feeds. Kinukulong po namin sila dito habang pinapaliguan po naman namin ang aming inahin dyan sa kabila. Dahil kapag hindi po namin ikukulong ang mga biik na ito, makikisali o makikisawsaw po sila doon sa tubig na pinapaligo sa kanilang nanay. Dahil nga po alanganin pa po ang mga ito, hindi po namin sila pinapaliguan katulad ng pagpapaligo po namin sa kanilang nanay. Dahil nga po possible na ito ay magtatae o magkakasakit po sila dahil nga po hindi pa nila kakayanin yung lamig ng tubig. Sa pagbibigay pala ng Vitamin Pro Water Soluble Powder mula sa ika 5 days na mga biik na ito hanggang sa pagwalay po ay araw-araw po kami magbibigay niyan sa kanila. Pagdating naman po ng pagwalay sa kanila, pwede po tayo magbigay ng 3 times a week o 5 days a week para mabilis pong lumobo ang ating mga alagang baboy dahil ang Vitamin Pro Water Soluble Powder, meron po itong health enhancer at weight enhancer na siyang tumutulong upang mapalusog at mapabigat ang ating mga alagang baboy. At bago po tayo pala magwalay ng ating mga biik, pagdating po nila sa ika 28, 29 o 30 days, pwede na po tayo magpurga sa mga biik na ito. Purgahin po natin ng Pepe Dewormer. Ang isang sachet po ay para na po yan sa isang piglet. So kung 10 po sila, 10 sachet po at ihahalo po natin sa kanilang feeds para sigurado na sila po ay makakain ng pangpurga na Pepe Dewormer nating inilagay sa kanilang feeds. Dahil kung sa tubig naman po, pwede naman po natin gawin yan, isang sachet sa 1 litro ng tubig. Make sure po natin na maubos po nilang 10 ang 10 sachet ng Pepe Dewormer sa 8 to 10 liters ng tubig po. Dapat sa loob po ng 4 na oras, maubos na po nila ang ibinigay natin na pangpurga sa kanila. Pagkatapos natin magpurga ng Pepe Dewormer, kinabukasan, 5 days straight po, magpainom po tayo ng Sulpar QR sa ating mga biik. Dahil ito po ay 10 piglet, pwede na po natin ito timplahan ng 4 na sachet ng Sulpar QR sa 8 litro ng tubig. Dahil ang isang sachet ng Sulpar QR, 2 litro po ang pagtitimpla niyan. Pero dahil 10 nga po sila, 8 litro ng tubig, mauubos na po nila yan sa loob ng 4 na oras. Sapat na po yan. Araw-araw po natin gawin yan sa loob po ng 5 araw para maiwasan po natin na magkaroon ng coccidiosis o pagbabasa o pagbasa ng dumi ng mga biik na ito. Dahil nga po kapag bagong walay ang mga biik, naninibago po sila dahil mula po doon sa pagdede nila sa kanilang nanay, tapos kakain na po sila ng pure na booster feeds, mag-i-stretch po ang kanilang bituka. So kung nagbigay po tayo ng
coccidiosis, yun po ay sulfur QR, maiiwasan po natin na ma-stretch yung kanilang bituka o pagbasa ng kanilang dumi. Mabilisang pagbahagi lang po kung magkano ang aming kinita doon sa first parity namin, dahil hindi po ako nakapaggawa ng video dahil nga po nagka-problema po kami. Sumakabilang buhay po ang aking pinsan, so nabisi po ang aking tiyahin, hindi na po kami nakapag-video. Ang kinita po namin doon sa first parity, dahil nga po 8 po ang anak ng baboy namin, yung nanay ng mga ito nung first parity, at ang isa po doon ay dote. Yun po yung bayad doon sa may-ari ng barako at nag-inject ng mga gamot dito, vitamins sa aming mga biik. 7 na lang po ang natira sa amin. So kumita po kami doon ng mahigit sa 13,000 doon po sa 7 piglet na yon. Kaltas na po yung gastos namin doon sa inahin mula nung nagpasampa po kami. At ang 4 na biik naman po, kami na po mismo bumili noon at kami na po ang nagpatining ng 4 na biik na yon. At noong naibenta po namin ang 4 na patining na yon, kumita po kami ng almost 20,000 po sa 4 na patining na yon. Totalin po natin lahat ng kinita namin mula po doon sa pagpaanak namin, kumita po kami ng mahigit 32,000 kasama na po mula noong sa pagpaanak sa kanila. Bali 7 na piglets po yan at naging 4 na patining lang po ang aming inalagaan. 32,000 po ang aming kinita o return of investment na po yan. Malinis na po yan. Kaltas na po doon yung vitamins, feeds na pinambili po namin. Ayan na po ang malinis na kinita namin sa 7 baboy. 4 na inalagaan namin sa patining at yung 3 ay ibinenta namin nung sila ay biik pa lamang. Abangan nyo naman po ang aming journey sa pag-aalaga ng 10 biik na ito. Magiging siyam po ang sa amin dahil yung isa dote po yung bayad namin doon sa may-ari ng barako at nag-inject ng mga vitamins rito. Hanggang dito na lang po ang video na ito. Abangan nyo po next day ang susunod na update.